Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Mainit-init pa pong balita. Muli na namang nasangkot ang BP si Sara Duterte. Ramil Madriaga lumitaw. Ano po? Sino ba itong si Ramil Madriaga? Ha? Ayon po sa bali-balita, ito daw po ay dating bagman ni Sara Duterte. Nagtampo daw di umano itong taong ito. Kaya po siya nagsalita tungkol kay BP Sara ngayon, ano? Ah, Batay po sa mga aligasyon ng dating bagman na si Ramil Madriaga, sa kanyang affidavit, ang kampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2021-2022 ay di umano ay pinunduhan ng mga operator ng Philippine Offshore Gaming Corporation ay operators o POGO na wala na po ngayon dahil sa tinanggal na po ng Presidente BBM, ano? At drug lord, pinunduhan ng Pogo at drug lord na inihahatid sa pamamagitan ng duffel bags na puno ng cash. Ito po ang laman ng balita ngayon. Ha? Pakinggan po ninyo. Ha? Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado Kidnapping. ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa. Marami-rami pala ang mga naging trabaho po nitong Ramil Madriaga na ito. Bakit siya nakulong ngayon? Ano po? ng Executive Order number 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Nagtrabaho pala ito si Ramil Madriaga bilang intel agent ng mga Duterte, ano? Sa ilalim po ni BP Sara. Siya rin ang itinuturong leader umano ng Kidnap for Ransom Group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to nung time Ayon daw po sa attorney, sa legal counsel ni Madriaga, ito daw po ay panggigipit lamang kay Ramil Madriaga. Ano po? na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan. Kaya pala ito yung mga nilalabas lately ni People's Talakera na dinadalaw di umano ni BP Sara ang may initial na RM
sa loob ng BGMP sa facility sa Bikutan. Hindi ko nakuha yun. Ito pala yun na may initial na RM. Ito pala yun, Ramil Madriaga. Bakit niya pala ito dinadalaw, ano? Sa oras ng gabi. Ha? Ito po. pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay Ito rin yung land grabbing na sinisiwalat ito ni Peebles Talaquera na may mga may mga inagawan daw ito ng lupa itong si Attorney Harry Roque, no? Ha? Isa pala itong land grabber, ha? Kasi sa mga inilalabas na mga akusasyon itong ni Peebles Talaquera, nalaman ko na may mga koneksyon itong balita ngayon. Akala ko hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Ito, lately nga lang, nabalitaan ko na sa kay Peebles Talaquera, nakita ko sa kanyang video na bakit may dinadalaw si BP Sara sa oras ng gabi sa BGMP facility sa Bikutan. Ha? Ito po ay may kaugnayan naman dito. May initial daw na RM. Ito na nga, RM Ramil Madriaga. Siguro yun. Mayroon din nakapagsabi na ito raw di umano ay nakiusap daw di umano si Sara Duterte na wag nang ilabas yung mga kanyang nalalaman. Ano? Ito na. may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay BP Sara at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Sabi ni Attorney Palad, isusumiti nila sa ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon. Ayan. Bakit po muling nasasangkot na naman itong si Sara Duterte? Ano? Kuni-connection na po. Ayon po kay Peebles Talaquera, na pakinggan ko sa kanyang at napanood ko sa kanyang video na bakit mayroon dinadalaw itong si BP Sara sa loob ng BJMP facility sa Bikutan na may initial na RM. Ito na ba yun? Si Ramil Madriaga? Ha? Sino ba itong Madriaga na ito? Ha? Si Ramil Madriaga ay isang self-proclaimed bagman ni Vice President Sara Duterte na nagsasabing ang kampanya ni Duterte noong 2021-2022 ay pinondohan ng Philippine Offshore and Gaming Corporation at mga drug dealers mula sa siya ay leader ng notorious Madriaga Kidnap for Ransom Group na naaresto noong 2023. Aba, ayon sa kanyang sworn affidavit, si Madriaga ay nagtatrabaho sa ilalim ng Vice President Sara Duterte at nagsabing nakita niya ang pagdaloy ng pera mula sa Pogo at drug link financiers sa mga grupo na sumusuporta sa pagka-presidente ni Sara Duterte. Ayon po sa kanya, ayon po kay Madriaga, siya ay naaresto noong Hulyo 12, 2023 kasama ang 4 na miyembro ng kanyang grupo sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong kidnapping for ransom. Si Madriaga ay kilala rin sa kanyang pagkakasangkot sa mga kidnap sa dalawang Chinese national noong Hunyo 2022. Anong mga ebidensya ang hawak kaya ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte? Ano ang implikasyon ng aligasyon ni Madriaga sa kampanya ni Duterte
noong nakaraang national election 2022 nung magtandem po sila ni BBM. Ito'y napakasalimuot na usapin ngayon. Ano po? Mayroon ba siyang mga hawak na mga ebidensya? Aba, bigyan ng kung mayroon man, nako, lalong madidiin itong si Sara Duterte. Gayunpaman, wala pa pong opisyal na tugon mula kay BP Sara sa mga aligasyong ito. Sa ngayon at mananatiling aligasyon lamang ang mga ito hanggang mapatunayan sa korte o opisyal na proseso. Ito po lang ang tanging paraan upang siya yung makonvict kung mayroon pong talagang matibay na ebidensya na pinangahawakan itong si Madriaga. Siguro naman mayroon. Hindi ito magsasalita nang wala siyang mga ebidensya. Ano? Siguro nakatago. Ang balitang ito ay naglalahad ng potensyal na epekto sa kanyang politikal na hinaharap. Lalo na't sa posibleng kandidatura niya sa darating na 2028 national election. Ano? Apektado na naman. Oh. Mayroon pang naghihintay na impeachment proceeding, impeachment complaint, itong darating na February 2026 dahil bubuhayin muli yung kanyang nabimbin na impeachment trial na pinipilit na inarchive dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema na ang article of impeachment ni Sara ay unconstitutional. Kaya napilitan lang ang kanyang mga kaalyado sa Senado na i-archive ang kanyang impeachment complaint. Yun po ang dahilan. Sana magtuloy-tuloy ito upang masagot niya yung mga confidential at intelligence fund na kanyang ginastos na ang mga recipients ay hindi po nag-exist. Walang record sa PSA, sa Philippine Statistic Authority. Lahat po ng recipients ni BP Sara sa kanyang confidential fund ay wala pong nakarehistro sa PSA. Hindi po nakarehistro. Andyan sila, yung pinaka-popular na si Mary Grace Piatos. Sino ba itong Mary Grace Piatos na ito? Si Jay Camote. Sino ba itong mga taong to? Bakit ganito ang mga pangalan nito? Ano to? Mga alias? May guidelines po ang pagbibigay ng confidential fund. Kung alias man ito, sino? Ilabas nyo kung sino ang talagang tao. Kung sinong may alias nito. Halimbawa, si Pedro Juan alias J. Camote, ganon. Madaling makita, hindi yun J. Camote lang. Wala yung tunay na pangalan. Di ba? Kaya malaki ang pananagutan nito. Posibleng mabuhay muli ang kanyang impeachment trial itong darating na February 2026. Okay? Huwag niyo pong kalimutan na paki-like and subscribe sa aking YouTube channel. Malaki pong maitutulong yan yung pag-like at subscribe mo sa aking channel. Pati na rin po kung kayo man ay nanonood sa Facebook. Sa Facebook page, Ramir Bolder din po. Paki-follow na rin po. Marami pong salamat sa inyo.